Nagkasakit ako matapos namin matalo sa palig. Nakatapak ako ng taid nun. Nung naglalakad ako dun sa may likuran ng MST. Guys, ano bang gusto nung mangyari? Manalo? O maging immortal? Ibigay todo niyo yung sarili niyo sa palig dahil ang dami niyo talaga matututunan. Sarap tignan na kahit ganun pa lang kami kabata nun, kaya rin pala eh. Kayang-kayang gawin yung ganun kagaling na likha. Na you make people feel feelings na only theater and art can make them feel. Para lang maipamahalas namin ang aming kahusayan at katatasan sa wikang Filipino. Kasi ang mahalaga, nakapagbuo kami ng mga alaala, napag-iwan kami ng bakas. Ang pinaka hindi ko talaga malilimutan ay kung paano naging tula yung palig para mas mapalalim pa yung pagmamahal namin sa wikang Filipino. Ang palig ay hindi lamang entablado para sa mga mag-aaral upang ipamahalas ang kanilang gigil, gilas at giting, kundi isa rin itong boses at salamin ng mga danas ng karaniwang Pilipino sa labas ng mga pader ng Ateneo. Isa marahil sa pinaka hindi ko malilimutang karanasan sa palig ay noong ika-10 baitang, nakatasan kaming lumikha ng isang dokumentaryo at ang napili naming paksa ay tungkol sa pagtatanggal ng Philippine History sa high school curriculum. Doon ko natutuhan na ang palig ay hindi lamang entablado para sa mga mag-aaral upang ipamahalas ang kanilang gigil, gilas at giting, kundi isa rin itong boses at salamin ng mga danas ng karaniwang Pilipino sa labas ng mga pader ng Ateneo. Sobrang ipinagmamalaki ko ang likha naming lingon dahil ginamit namin itong daan upang iparinig at ihatid hindi lamang sa mga mag-aaral ng Ateneo ang aming paninindigan ukol sa mga isyong panlipunan sa Pilipinas noon at maaaring ngayon. At doon pa lang sa ginamit namin ng palig sa mas malalim na saysay, panalo na kami.